Ang dami po ngayon nabibisto tungkol nga dito kay Sara Duterte. At eto yung pinaka nakakagigil. Eto yung nakakagalit. Ang kakapal ng mukha na itong mga diehard na halongkatin minsan ang issue ng Yolanda dahil ka na maraming nasira ng mga food packs at kung anumang ayuda para sa mga biktima. Pero eto, tingnan nyo to. Mahigit 1.5 million laptop, libro, DepEd items, 4 na taon nang nakatambak sa mga bodega. So, kaninong administrasyon? Kasi 2020 pa to, o di kay Digong. So, sinong DepEd Secretary? Di hawak ni Digong. So, inabutan ba na itong DepEd Secretary na si Tambaloslos? Tama. Pero bakit walang ginawa? Hindi kasi pwedeng pagkaabalahan yung mga ganitong klaseng bagay para kay Sara Duterte. Hindi na kasi to matatawag na pondo na pwede niyang makuha. Yung mga ganitong klaseng sitwasyon, iba ang pinagkakaabalahan kasi. Kaya hindi makikita yung ganitong problema ng ahensya. Kung talagang may problema ang ahensya, noon pa man sa panahon ng kung sino man ang nakaupo ng administrasyon pa ni Digong, kung talagang mabuti ka at may maayos ka na intensyon para sa ahensya, siguro nakita mo na agad kung ano yung mga problema na dapat mong ayusin. Pero ang nangyari kasi, sa halip na gano'n, na ayusin mo yung mga nakaraang problema, nag-create ka kaagad ng napakaraming problema. So, paano mo pa maaayos yung mga problema yan? Kakaiba tong mga to, kakaiba talaga na wala na kasing pinagkaabalahan, kundi ang mga pondo. Diba? Naging abala kung paano at saan ibubulsa, kung paano bumulsa ng pondo ng taong bayan. Ganyan po ang nangyayari. Kaya totoong walang malasakit yung mga ganitong klaseng tao. Sabi ni Sara Duterte nung siya ay maupo, give me this kind of fund. Babaguhin ko. Sa DepEd, babaguhin ko ang DepEd. Itataas ko ang kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Buweset! Grabe yung pangako niya na sobrang laki ng kanyang nakikitang kaya daw niyang gawin. Yung pala, sobrang laki ang kanyang kayang nakawin. Ganun pala, matakin nyo Grabe to nung na-brief ako, nagulat ako sa 4 years. Na 4 years na pala yung mga gamit doon sa DepEd warehouse. Since 2020 na po yung mga kagamitan doon. So kung ikaw sa ay leader, alam mo bawat sulok, bawat diba, bubusisiin mo lahat ng problema ng DepEd mula sa taas hanggang sa baba. Ganyan po siguro ang tamang trabaho ng DepEd. Kaya talaga nakakagulat. Kung ganito ang na-discover na itong bagong DepEd Secretary, sino ba ang dapat masisi dito mula sa administrasyon ni Digong hanggang kay Sara Duterte? There are over, since 2020 pa po ito, there are over 1.5 million items. Still in Carmona. 1.5 million items. Hindi ito yung halaga. Still in Carmona and other warehouses, laptops, books, furnitures. So we're doing our best to get them out para di mag-deteriorate yung mga materyales. Ganyan kagarapal. Ganyan po katindi. So totoo talaga na napakahirap ng magiging trabaho na itong bagong DepEd Secretary dahil sobrang daming kalat ang iniwan na itong si Tambaloslos. Ganyan katindi.